Buhay aswang. Iyon daw ang kailangang pag-aralan ni Iris. Ngayong nabibilang na siya sa mundo ng lahing kanyang pinagmulan. Si Nico ang gumagabay sa kanya sa mga kailangang niyang malaman tungkol sa pagiging aswang. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ng dalaga sa piling ng binatang mahal, ay nahihirapan naman siyang yakapin ang mga gawain nila. Tulad ng pambibiktima para sa pangangailangan ng kanilang sikmura. Kahit pa pagkain ng tao ang inihahain ni Nico para sa kanya, kailangan pa rin daw niya iyong matutunan para sa hindi inaasahang pagkakataon. Isinama ni Nico si Iris sa gubat ng gabing iyon sa itaas ng puno. Doon daw siya madalas tumambay kapag kailangan na niyang mambiktima. Dapat din daw maging mapagmatsyag si Iris bago siya umatake. Tsaking walang dalang panlaban ang biktima. Hindi maumbok ang bulsa na baka may asin o bawang na nakatago. Walang hawak sa kamay na itak o buntot pagi at walang rosaryong nakakwintas sa leeg o kwintas na may pendant na krus. Habang nililekturan ni Nico ang dalaga, ay isang lalaking mangbabalot ang napadaan. Kapag ganun na, hindi sila sigurado kung may bitbit na panlaban ang prospect, ay dapat mula sa likuran sila aatake. Sinabihan niya si Iris na panoorin siya. Pumwesto na nga si Nico sa likuran ng mangbabalot. Aatakihin na sana niya ito nang biglang umentra si Iris. Biglang tinawag ang mangbabalot. Bibili raw siya. Naudlot ang pag-atake ni Nico at napakamot. Halata sa mukha ng mangbabalot na parang kinakabahan ito habang pinagbibilhan ng balot ang dalaga. Hindi kinuha ni Iris ang asin at sinabi na mag-ingat ang lalaki. Kung maaari ay huwag dadaan sa gubat ng ganong oras dahil may aswang doon. Tapos tumingin ang mangbabalot sa mukha niya. Inis na sinita niya at tinanong kung bakit sa mukha niya nakatingin. Napayuko na lang ang mangbabalot. Ngunit agad na palingon nang maramdaman ang presensya ng binata sa likuran niya. Ani ni Iris, iyan na nga raw ba ang sinasabi niya? Iyan daw ang aswang. Naglipat ang tingin sa kanila ng mangbabalot at tinanong ang dalawa kung sino ba talaga sa kanila ang aswang. Inilabas ni Nico ang pangil niya. Kaya kumaripas ng takbo ang mangbabalot, naiwan ng basket niya. Kinumpronta naman ng binata ang dalaga
kung bakit nang agaw ito ng eksena kanina. Sayang daw ang biktimang yun. Para naman hindi magalit si Nico, ay itinutok na lang ni Iris ang isang balot sa noo nito at sa kapilit pinakain dito ang balot. Pantawid gutom din daw yun. Sa halip, tuloy na laman loob ng tao ay isang basket na balot na lang ang pinagsasaluhan nila sa gabing iyon, habang magtatabing nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Lingid sa kanila, ang mga alulong ng aso ay nagbabadya ng panganib. Isang pag-atake sa kanilang balwarte ang hindi inaasahang magaganap. Pag-atake ng mga kalabang aswang. Humangos ang batang aswang na si Obet, 10 taong gulang. Tinatawag si Nico at sinabing sinalakay ng mga aswang na gabunan ang balwarte nila. Agad namang sinabihan ng binata si Iris na maghanda. Kinapitan niya ang kamay ng dalaga. Kinapitan naman ng dalaga ang basket ng balot. Humahagibis nilang tinungo ang pabalik ng lungga. Saglit na huminto si Iris. Tinanong niya si Nico kung bakit. Anya, baka naman daw pwedeng mauna na si Nico. Magta-tricycle na lang daw siya dahil hingal na siya. Ang ginawa ng binata ay pinasan niya ang dalagang hindi binibitawan ang basket ng balot. Wala na itong nagawa kundi ang bumirit ng tili sa ere. Nang mas binilisan pa ni Nico ang pagtakbo, kasunod si Obet. Nanlaki ang mga mata at namilog ang bibig ni Iris sa dinatnan nila. Marami na ang nalagas sa mga kalahi nila. Mas malalaki at mas malalakas ang mga aswang na gabunan kesa sa kanilang mga ordinaryong aswang lang. Sinabihan ni Nico si Obet na dalhin si Iris sa kuweba. Iyon ang pinakaligtas nilang lugar kung saan sadyang itinatago ang mga babaeng aswang upang manatili silang ligtas dahil sila ang nagpaparami ng kanilang lahi. Tapos ay humalo na siya sa labanan. Si Iris naman ay hindi sumama kay Obet. Ayaw daw niyang magtago. Baka kailanganin ang tulong niya. Pilit naman siyang hinihila ni Obet dahil batid nito kung gaano kadelikado sa labanan. Isang aswang na gabunan ang nakapansin sa kanila habang naghihilahan silang dalawa. Napatingin kay Iris. Kumuha ng isang balot si Iris mula sa basket at inalok ang gabunan. Sumama ang tingin nito sa kanya, kaya agad niyang idinemo kung paano kainin at ano ang halaga ng balot sa katawan. Nakakapagpalakas daw ng tuhod ang napakasarap na laman nito
Bukod doon, ay nakakapagpaganda rin. Kumunot ang noo ng gabunan. Tinanong ang dalaga kung bakit siya ay hindi gumanda. Nainsulto, kaya pinukol niya ng balot sa mukha ang gabunan. Lalo namang sumama ang mukha nito. Tangkang aatakihin na siya, pero inawat niya ito at sinabing panoorin ang naiibang kapangyarihan ng balot. Natigilan na naman ang gabunan. Binuksan ni Iris ang isang balot. Hinigo pang sabaw at saka sumigaw ng super aswang. Hindi naman na-impress ang aswang na gabunan. Okay, fine. Kaya nagdesisyon si Iris na tumakbo na lang sabay hila kay Obet. Pagtakbo nila ay isa na namang aswang na gabunan ang humarang sa kanila. Kinuha ni Iris ang lalagyan ng asin sa loob ng basket at ibinato iyon sa mukha ng gabunan. Tila asedong nahapdian ang malaking aswang sa asin, kaya nagtatararang ito. Pinaalala ni Obet sa dalaga na aswang din naman sila. Kung gusto raw niya, ay pwede silang lumaban bilang aswang. Naalala ni Iris, nung maliit pa siya, ay tinuturuan siya ng Tatay Ignacio niya na makipaglaban gamit ang espadang kahoy na dati niyang laruan. Ibinaba niya ang basket ng balot. Dumampot ng kahoy, hinipa ng dulo, at saka iniamba sa naglipa ng mga kalaban. Bukod sa turo ng tatay niya, inisip din ni Iris ang tunay niyang mga magulang. Hindi man niya nakilala at nakasama ang mga ito, ay kailangan niyang bumawi sa kanila sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa kanilang lahi. Kaya mala Gabriela silang na sumugod sa Iris sa gitna ng laban. Napahinto ang mga naglalaban sa pagsugod niya. O bakit ganyan ang tingin niyo sa mukha ko? Magaganda kayo? Walang sumagot sa tanong niya. Sa halip ay nagsimula na rin siyang atakihin ng mga ito. Ibinuhos ni Iris ang galit sa mga napapangitan sa kanya. Nabigla si Nico. Hindi niya inaasahan na may angking galing sa pakikipaglaban ang dalaga. Nang mapagod ay nagsabi ito ng time purse. Huminto rin naman saglit ang mga gabunan. Pero nang mapansing inuutulang sila ng dalaga, ay umatake ulit sila. Naging mainit at maduguman ang labanang iyon. Sa huli ay nagawa pa rin nilang magwagi at mapaatras ang mga kalaban. Dahil sa nangyari, ang mga aswang ay humanga kay Iris. Si Iris naman kinuha ang basket ng balot at ipinamigay ang mga laman niyon sa mga aswang. Ani niya, pangpalakas daw yun ng tuhod at pangpaganda. Ang mga aswang ay mga natigilan. Naglipat ang tingin sa balot at sa mukha ni Iris.
O teka, ba't parang hindi kayo naniniwala? Gusto nyo yatang samain ang mga pagmumukha nyo eh. Sa takot ay napilitan ang mga aswang na kainin ng balot. Bilang pabuya sa mga nakipaglaban, pinahintulutan sila ng pinuno nila na sumalakay sa baryo para mambiktima ng unlimited. Kinabahan si Iris. Sinabi niya kay Nico na hindi niya gusto ang binabalak nila. Ani ni Nico, iyon daw ang reward nila. Pero kung ayaw sumama ni Iris, ay okay lang naman. Buong pananabik na nagtakbuhan na nga ang mga aswang patungo sa baryo. Ang iba ay lumipad na, gaya ng manananggal at mga tiktik. Sinubukan ng dalaga na awatin sila, pero hindi siya pinansin ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi makipag-unahan sa kanila sa pagtungo sa baryo para bigyan ng babala ang mga tao. Ngunit pagdating niya roon ay marami nang nauna sa kanya. Muling nanariwa sa isip niya kung paano sinakmal ng isang aswang ang Tatay Ignacio niya. Dahil doon ay napilitan si Iris na kalabanin ng sariling lahi. Sa gitna ng malagim na senaryong yun, nakita ni Iris si Lydia, ang numero 1 nambubuli sa kanya noon. Tatarakan nito ng punyal si Nico na nagawa nitong makubabawan. Hindi na kontrol ni Iris ang inis. Inatake niya si Lydia. Pero bago pa siya makalapit dito, ay natisod siya sa nakausling bato at nadapa. Pagkadapa niya, ay nakaamoy siya ng hindi maganda. Kaya pala ay doon siya napasadlak sa wet packs ng kalabaw kung saan may nakatumpok na gerbox. Naalala tuloy ulit niya ang Tatay Ignacio niya nang ipagtapat na sa tain ng kalabaw lang siya nito napulot. Dahil doon ay nadagdagan ang lakas ng loob ni Iris. Tumayo siya ng parang singlakas ng kalabaw at saka mabilis na inagaw ang punyal sa kamay ni Lydia, sabay sabing hindi sasakyan ang jowa niya para sakyan ito. Sabay hila sa buhok ni Lydia. Palayo kay Nico, balak niya itong ingudngod sa tain ng kalabaw. Ngunit nagulat siya nang matanggal ang buhok nito na wig lang pala. Napatili si Lydia. Wig na lang kasi talaga ang buhok niya dahil meron siyang sakit. Dahilan para manlagas ang buhok niya. Matatawa sana si Iris, pero mas nangibabaw sa kanya ang awa. Kaya nilunok na lang niya ang tawa niya at hinagis kay Lydia ang wig nito. Sa kanya hinarap ang ibang aswang. Nagtatatakbo naman si Lydia palayo, bit-bit ang piluka niya. Nakakita ng megaphone si Iris. Ewan ko kung saan niya nakita. Ginamit niya iyon para makuha ang atensyon
ng mga kaaswangan. Pinatigil niya ang mga ito sa pag-atake. Pilit niyang ipinaunawa sa kanila na ang mga tao ay mga nilalang din, na tulad nila ay may karapatang mabuhay. Hindi sila pagkain na anumang oras ay pwede nilang mukbangin. May mga pamilya rin sila, anak, asawa, magulang, kapatid na nangangailangan at nagmamahal sa kanila. Alam niyang hindi niya maiaalis sa mga aswang na mambiktima ng tao dahil ito talaga ang sagot sa kumakalam nilang sikmura. Pero ang umabuso sa pangangailangan nilang iyon ay hindi na makatarungan para sa ibang nilalang. Hindi sila dapat nagwagi laban sa mga aswang na gabunan. Dahil wala naman silang ipinagkaiba sa mga ito, umaatake na nalalakay para magbunyi laban sa mas maihinang nilalang. Nagkatinginan ang mga aswang. Nakangangalang si Iris. Hinihintay ang magiging reaksyon ng mga kalahi sa mga sinasabi niya na hindi niya alam kung saang parte ng utak niya nanggagaling. Maya-maya ay isa-isang nag-atrasan ang mga ito. Napangiti si Nico. Hindi makapaniwala sa nagawa ng nobya. Nagawa nitong pasunurin ang mga kalahi nila. Sa tuwa ay nabuhat niya ito at isinayaw-sayaw sa ere. Paalis na sana sila nang makita ni Iris si Onyok, ang nagbuhos sa kanya dati ng isang balding tubig. Sa isip niya ay mabilis niya itong hinila at ito na lang ang isinubsob niya sa etyas ng kalabaw. Pero sa isip na lang niya yon, sa halip na gumanti ay inirapan na lang niya sa bypassan kay Nico. At umalis na sila ron kasunod si Obet. Habang daan pabalik sa lungga ng mga aswang, ay nadaanan nila ang naglalakad na mangbabalot. Hinagis ni Iris ang basket at sakto namang nasalo nito. Nagpasalamat si Iris sa mga nakain nilang balot at saka kinawayan ang mangbabalot na napakamot na lang sa ulo. Masaya na si Iris. Hindi siya magpapaapekto sa kahit na kanino. Dahil ang ganda-ganda niya sa paningin ng nag-iisang lalaking ipinipintig ng puso niya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.